Yan. Hop! Hop! Ay, kukunin natin yung ating chassis na pinagawa. At saka tangke. At saka swing arm. Yan, dali! Oh. Ito na. Diba? Ito na, Boss X Vlogs, ano na, pumasok na yung fuel pump mo. Medyo mahirap pa talaga kasi bago tayo ng ng discount tangke para maipasok yung fuel pump. Kasi pag pantay siya, sumasabit yung floater dito sa taas. Kaya kailangan ibaba para ipasok pa ganun, para hindi bumangga yung fuel pump. Okay na rin naman. Bali medyo natagalan lang at wala kaming pasok. Ngayon lang nangyari. So okay na. Pwede nang ipadala to sa'yo, boss. Sheesh! Okay, so ito yung ating chassis. Meron na rin siyang ganito at saka fuel pump. Ito yung ating tangke. Oh, laki yan ha. Ayan. Tapos swing arm. Yung swing arm natin, heavy duty na alloy. Saan ka nakakita? Alloy pero heavy duty. Heavy duty na lightened. Ayan oh. Tapos bracket para sa engine. Ganyan oh. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal yan oh. At saka center stand. Ayos man din. May center stand. Diba? So kakabit na lang. Nakuha na natin. At dalhin na lang natin yan sa Maynila. Bili pa tayo ng monoshock pala yan. Monoshock, ito yung lalagyan ng battery. Saktong sakto dyan pang XRM. Pero ang gagamitin natin dyan yung magaan. Yung ginagamit ni Kapwa. Yan. Ito. Ayos, pagkakadali. Ang linis oh. Parang pang Thailand. Lilinisan pa ba yan? Parang hindi na. Okay na yan. Okay, nakuha na natin. So makina na lang ang ikakabit natin at poproblemahin natin yung mga tornilyo niya. Yun na lang ang poproblemahin natin. Hindi ko alam kung kukulayan pa natin ito ng violet, pero kulayan natin ng violet yan kasi yun yung ating pinaka signature kulay, violet, black na fairings. Okay, so masyado nang mainit and mamaya ilatag natin mamaya yan kung ano magiging itsura. Alright. Okay. Okay, so inilatag natin and ayan siya. Yan. Tingnan nyo naman ang itsura, di ba? Oh, ang haba. So, i-review natin siya ng konti para bago natin buuin unti-unti.
And muna, umpisahan natin dito sa swing arm. So itong swing arm niya is kaparehas ng ating stainless na swing arm. Medyo maingay kasi andito ako sa tabihan. Yan. Kaparehas ito ng ating stainless na swing arm. Same ang haba, pero aluminum siya. May tangke din. Kung mapapansin nyo, ayan. Meron din siyang ano dito. Yan. Yan yung lalagyanan ng hose papunta sa ating methanol injection. Ito yung taklob niya, oh. Yan. Okay, oh, di ba? So pag nawala itong taklob na ito, wala na, finish na, zero allen, goodbye. So pangalawang feature nitong swing arm na ito, meron ganito. So ito ay para hindi siya lumapit. Halimbawa, hinigpitan mo siya dito, hindi lalapit yung swing arm natin. So mariretain yung kanyang shape. Kung anong shape niya, yun lang. Tapos ito, napapansin nyo ito, reinforce yan, yung tabihan yan. Hindi yan basta ganito lang ang kapal. So meron siyang idinagdag na ganito pa rin kakapal, isang straight hanggang doon sa unahan. Yan, reinforce yan. Tapos ito, yan, solid. Meron pa dito. Kailangan matibay yan kasi yan yung magsusupport ng pressure kapag nagpapaalis tayo. Okay, so tapos na ang swing arm natin, lipat na natin dito. Excited kasi ako kaya hindi ko mapigilan yung sarili ko. Next, sunod ay ating center stand. So center stand naman natin is hindi pwede itong ilipat sa ibang motor kasi ginawa to para lang dito sa chassis na to. Yan. Kailangan kahit paano may center stand din tayo. Pero aluminum pa rin. Tingnan nyo pa rin, oh. Gaano kakapal yan. Mas makapal yan kaysa dun sa mga nabibili. Yan, tingnan mo to. O, tingnan nyo mabuti, ano. Kung anong gamit na materialis dyan. Magaan pa rin siya kahit mabigat. Magaan kahit mabigat. Magaan pa rin siya kahit makapal ang mga materialis na gamit. Ayan. Tingnan nyo itong lagayan na sa stand. Gaano kakapal yan? 10mm din. Ayan, oh. Ito din, oh. Tapos, ito bracket. Ito yung bracket sa ating engine. Para tuloy siyang rosy kasi meron na siyang ganito. Underbone pa rin kaya kapag nakaganto. Meron siyang engine support sa ilalim. Parang hindi na, no? Pero hindi. Kasi ang rosy, may mga ano naman sila sa ilalim. Kailangan kasi nito. Kasi kung wala niyan, baka magwala yung makina natin, hindi kayanin yan. Kahit pag gaano kakapal yan, hindi yan kakayanin. So ito, nakakabit sa ating makina. Naka-tournicles yan dyan. Oh. Tournicles doon. Nabutas na yan, ayan. Tournicles, tapos lalagay yan dyan. So bracket yan ng ating makina. Okay. Ang problema natin yung side stand. Yung side stand na iwan. Lagayin din natin yan dyan. Baka makalimutan pa. Yan. Sunod natin ay tangke. Yung tangke natin is nakadrop sa parte na to. Kasi kung hindi yan dadrop, maliit lang ang capacity niyan. Kaya kailangan yan ibagsak natin sa parte na to. Itong parte na to, hanggang dito lang yan eh. Ito lagayan na ng battery. So may extension siya. Ito yung kanyang taklob. Yan. So butas siya, pero yung butas niya hindi dito sa sa ilalim, dito sa gilid. Kasi yan, lampas naman yan doon eh. Kaya doon yung kanyang butas. Pag wala yung butas, hindi yan makakahinga. Hindi ka makakahigop ng gasolina diyan. So itong parte na ito yung pinakamataas, kaya nandito yan kasi extension yan diyan. Pag ito inilagay mo diyan, tatapon ng gasolina. Gaya ng sa JRP na tangke. Every time na mo full tank na yung every time na full tank, hindi mo mapuno itong parte na to. May hangin at may hangin diyan dito sa parte na to. Basta umupo ka, yumugyog, tatapon sa butas. Tatapon sa butas yung gasolina, nalabas dito. Kaya ito, ginawa natin nandyan. Tapos sunod, meron yung fuel pump. Kahit yan i-carburetor, meron yung fuel pump dito. Yan. Liit pala niya, no? Klaseng tournicles yan, kaliit. Pero sa bagay, lalagyan naman niya ng oil seal. Oil seal hindi pala, fuel seal. Kasi fuel ang nakalagay dyan, hindi oil. Tapos yan, may butas dyan. Oh, yan.
Yan, tutornilyohan na lang natin yan. Diba? Yan. So overall, ang bigat niya, hindi siya ganun ka ano. Tanggalin muna natin 'to. Yung chassis niya, okay na itong chassis, tangke. Yung chassis niya siguro mga ano ito, mga 4 na kilo. Tingnan natin. Ayan oh. Gaan, isang kamay lang. Kahit sobrang laki niya, magaan siya. Puruin mo yung stock na ganyan, pang Raider, na abot siya ng mga 10 kilo siguro, chassis pa lang. Chassis lang yun na bare. Ito, nasa mga 4 na kilo. At saka pasadya yan, para yan dyan. Meron pa dito. Ito. Yan. So, yan kasi is solid pang ano yan, pang pinaka bracket nito. Kaya ang gawa nila hindi basta-basta. So, ang kailangan natin dito, linisan na lang, kagaya ito ng stock para malagyan ng upuan. Lalagyan lang natin ang lock dyan. Kapares na parehas yan. Diba? Konting linis na lang. Ito bakal kasi madaling maubos yan. Ito yung lagayan ng ating bearing. Dapat bakal yan. Kasi pag ang inilagay natin dyan, alloy din, uubusin at uubusin yan. Mauubos na mauubos kasi gumagalaw yan. Isa pa dyan is itong lagayan ng kanyang swing arm. Ang pagitan niyan dapat lalagyan natin ng kahit washer na bakal. Hindi pwede yung alloy to alloy kasi pag alloy to alloy yan, mauubos. Okay. So nakuha na natin. Balak na lang natin ikabit natin. Tapos konting linis ito. Yung mga hindi natin gusto, okay naman na, maganda naman na. Kaso syempre, hindi ko alam kung lilinisan ko pa. Pero bala kong linisan kasi papakulayan ko ng signature na kulay natin, kulay violet. Or comment down below kung sa tingin nyo kulayan pa natin ng violet. Or i-remain natin na ganyan ng kulay. Tapos fairings niya full carbon fiber, hindi skin, hindi hydro dip, pure carbon fiber. Yun ang gagamitin natin. Lahat. Pasadya yan. Tapos ang mangyayari dyan kasi, ang bala ko dyan, ito violet. Itong parte na to black. Para tago, kahit paano tago. Diba? Anyway, basta bahala na kung ano mang kalabasan yan. So, tingnan natin kung mapapandar natin in 2 weeks time. Alright, so ito hanggang dito na lang muna. And bibit-bitin ko pa to, pabatangas. Patay tayo nyan. Bit natin yan manual. Buti na lang magaan. Dito. Saan ba natin pwedeng hawakan dito? Diba? Isang kamay lang yan, par. Gar. Chassis yan. Diba? Wala ka mga gasgas. Yeah. Okay, so ito hanggang dito na lang muna ulit. And paki-like, comment, share, and subscribe na lang nitong video na to. At kami makain muna dito sa Arseñas. Ang ingay kasi ng pagbablog natin Eee! Shout out! Na bomba. Okay, bye-bye.